part-time ang pagbabalik mga dre. Diretso na kaya natin ilagay? Hindi, yan na. Sabi ko dapat dito natin diretso ilagay, oh. Pero hindi na lang. Okay. Mababaw lang pala. Wag ka na mag-gloves. Sasayang lang yan. Ako na. Ako na lang. Eto lang. Hindi na kaya natin gamitin yan. Diretso na lang. Inis mo. O sige o. Yung pala yung ano. Yung... sige. Ay, yung itim. Mababaw lang pala mga dre, no? Kasi, ayan, meron palang mga ano, may bato, yan, no? Meron na namang ano, aksidente sa ano rin. Sa Naiya? Nalito yun, no? Hindi, nakalagay sa balita. Nakapakan daw yung ano. Si Linjador? Nakalagay Sa sa break. oo. Hindi ba talaga tatanggal yung bato dyan? Hindi, ayan. Parang ano yun. Sige, linisin na natin. Tapos na mga dre, no? Pambihira. Akala ko malaking trabaho to. Huy, ay gumising ng screen ko eh. That's it lang pala, pambihira, oh. Tinatagal pa namin to mga dre. Akala ko kasi malalim. Ang laki ng manhole, akala ko malalim. Medyo hindi namin agad ginawa kasi nga sabi ko baka marami yung kailangang tanggalin na dahon. Kaya nagdala ako ng 2 plastic na malaki. Pambihira na yan, oh. Ha? Kahapon dahil ginawa na natin. Andito nga kami kahapon kasi mga dre, hindi namin ginawa. Dahil nga akala namin eh, ano, madami yung basura nga aalisin. Andito kami uli sa Costco para bumili ng, as usual mga dre, no, sabon. Wala nang sabon panlaba kaya, yun. Uy, free taste, oh. Tikman natin. Thank you. On a special daw. Hindi ko malasahan. I need more. Chicken wings mga dre, no? Yun, no? Masarap yan, masarap. You got one hot dog for PCP. 391 436 pa lang. Daming tao mga tre, no? Pinapanood ko si Mark. Sabi niya pag Amazon daw. Meron din ako, ayan, no? Meron din ako Amazon. Padala sa order ko sa Amazon mga dre, no? Plastic. Sa Airmat naman, ito yung pinagpapasa sa akin na Airmat. Kung ano yung mga nangyayari dyan sa Pilipinas. Ito mga dre, sa airport. Yan, no? Nakakalungkot na balita sa airport, no? Ng mata ko mga dre, no? Ilang araw na siya Makate na nagluluha. Pagkatapos meron akong ano ba yan? Sa ubot sipon. Dito tayo sa pharmacy ngayon.
Tinamaan ako ng tinding allergy mga dreno. Second day na ngayon. Sama pa rin ang pakiramdam ko. Pag nababahinga ako, parang nagre-radiate sa buong katawan ko eh. Sumasakit yung likod ko, tumatayo yung balahibo ko. Yung ganon. Parang pelikula eh, no? Dito tayo ulit sa Walmart. Kukunin ko na yung gamot kahapon na wala. Mga dreno, bayad na yun eh. So pipikapin ko na lang ngayon. Baka yun ang maging susi para tuluyan akong gumaling. At hindi ko nakikita si tropa mga dreno, si Jonathan. Hindi ko alam kung saan siya lumipat eh. Dati nagpupunta-puntahin dito kahit day off niya. Dito ba sa may kapihan dito na tambayan ng mga Pilipino. Hindi ko nakikita kahit anino niya. Sana okay lang si tropa mga dreno. Kahit hindi ako okay. Lalo nang lumaki yung butas ng ilong ko. Halastek. Ito na mga dre, ang mahiwagang gamot na susi sa aking pagkagaling. Halastek. Talaga namang para ako may gripo sa ilong eh. Nakachempo ako ng turon. Bumili ako ng 6 na piraso for $9. 150 isa mga dre, no? At nag-charge pala ako ng sasakyan. Hindi dun sa pangkaraniwan kong pinag-chargean, kung hindi dito. Medyo malayo-layo sa amin to mga dre, no? Mga 10 minutes away. Pero ang laki ng diferensya pagdating sa sa presyo ng pagcha-charging. Kaya sinubukan ko lang mga dre, no? Kasi dito standard flat rate siya, $1 per hour. Samantalang dun sa plaza, for the first 2 hours parang 150 per hour. Pag on the third hour ka na, parang nagiging na siya, magiging $3 na siya mga dre, no? So meaning kung magcha-charge ako sa kanya ng 5 oras, ibig sabihin 3 magiging $12 siya. Samantalang dito sa kabila $5 lang. So $7 yung diferensya niya. Sobrang laki mga dre, no? Kaya dito muna ako nag-charge sa isa. At pinull charge ko 100%. Siguro gagawin ko yung pag 100% ng charging every 2 weeks. Dito ako sa kanto ng Victoria mga dre, ng Victoria Plamon doon. At ito ang itsura ng Montreal pag pa-summer mga dre, no? Yan. Natural na natural na tanawin dito sa Montreal tuwing magsa-summer. Yang orange cone. Alam niyo naman ang summertime dito ay tinatawag na construction season. Kasi ang dami nilang nire-repair niyan during summer. Kailangan ko magpalit ng filter mga dre, no? Okay. Saan ang aking filter? Yun, medyo malayo.
Oh, shoot. Iba pala. Okay, pag ganito siya mga dreno. So ang aro, so malinis pa. Ibig sabihin, kakapalit lang nila to mga dreno. Yan o. O baka inanuhan lang nila, hinanginan lang. Tingnan natin tong isa. Dalawa yung filter niya eh, no? Okay. Basa. Technically, pwede pa naman to mga dreno. Pero dahil nga binuksan ko na, papalitan ko na. Ayoko din kasing ano mga dre. Ayoko din ang tawag dito. Ayoko magbaka sakali ba na ginagamit ko yung sasakyan, tapos yung filter ko pala is lumang-luma na. Ito yung bago natin binili. Activated carbon facing the seat. Iyon. Magkano to mga dre? Inaabot to ng ano eh, 30 plus eh. Okay, so pag ganito siya. Nahirapan ako dito. Iyon. Okay na yan. Tapos uy, may ano pala siya. Meron pala siya sariling pang sungkit. That's good. Eto mga dreno. Eto, ano pa to eh, binili ko to nung nasa Pilipinas ako. Nung nagkabit ako ng ano, nung kinabitan ko yung Corolla, ay yung Vios pala, yung Toyota Vios ng camera sa likod. Laking pakinabang. Done. Galing. Nice. Nice job. Mainit na. Mainit na. Maganda para kay Tesla na mainit na mga dreno. Kasi alam nyo naman na yung battery niya is hindi optimal pag sobrang lamig ng panahon. Nawawalan siya ng range. So pag ganitong panahon, mainit, mas matagal mabawasan yung battery mga dreno. At oo nga pala, pag-usapan natin yung ano, nagastos ko mga dreno. Magkano ang nagastos ko sa charging sa nakalipas na buwan? Dito ako kinakabahan pag paatras akong ganito. Kasi minsan may mga dumadaan na mabibilis na mga scooter dito sa nakatagong pathwalk na sobrang delikado mga dreno. Kasi yung mga yan, wala naman silang pakialam eh, basta sila mag-i-speed lang eh. Hindi mo makita, di ba? Bubungguin ka nila, kasalanan mo pa dahil nga sila yung masasaktan, di ba? Naperwisyo ka na,
nasisi ka pa. Ganun ang mangyayari. Pag-usapan natin ang gastos ng pagcha-charge mga dreno. Mula nung April 6 hanggang April 28, ang naubos ko sa pagcha-charge ko is $113.95 plus yung nagpunta kami ng Ottawa na kung saan gumamit ako ng fast charging na $17. So sa kabuuan, meron akong $130 na konsumo sa kuryente. Kumpara nung gas car yung ginagamit ko mga dre, ang average ko noon is 100 to 120. Trabaho bahay lang ako noon ha, tapos part-time. Pag bumiyahe kami ng malayo-layo, yan, medyo madadagdagan yung gas ko. So, mas napamahal ako. Di ba? Mas napamahal ako sa electric car. Hindi naman. Kasi bumiyahe nga kami noon papuntang Ottawa. Tsaka, nung kinuha ko itong sasakyan mga dre, tinesting ko siya kung gaano pa yung percentage ng battery niya, kung gaano pa siya ka-healthy. Kaya ang ginawa ko, kumbaga, battery test na umabot ng 16 hours, dito ko chinarge sa may plaza, na sabi ko nga sa inyo, mas mahal dyan mga dre, no? First 2 hours, $150 per hour. On the third hour, tigas ng ko, diba? Sa pangatlong oras, magiging $3 per hour na mga dre. Kung chinarge ko siya ng 15 hours dyan, di imagine, diba? 3 times 13 equals 39 plus yung $3 so $42. Ayun yung nagpamahal sa gastos ko dito sa charging niya para sa buwan ng Abril. Tinitingnan ko na mas makakamura ako para sa buwan ng Mayo kasi nga regular yung paggamit lang ng sasakyan. At umaasa rin ako mga dre, no, na mapapamura ako in the long run sa paggamit ng sasakyan na to kasi nga maliban sa gastos ng pagpapalit ko ng filter, di ba, kumbaga personal choice ko yun mga dre, no? Pwede pa naman yung filter, kaya lang ginusto ko naman palitan dahil sisira yung ilong ko, hindi ko alam kung saan nanggagaling, at isa na to isa na to sa pinagdududahan ko mga dre, no? Baka marumi yung filter. At yun, hopefully nga, no, in the end makatipid ako. Yung inconvenience sa pagcha-charge mga dre, no? Iiwanan ko dyan, babalikan ko. Tapos may nagsabi nga yung concern, yung safety ng sasakyan, hindi safe, baka matarantado. I mean, iniisip ko na ganun din mga dre, pag nagpunta ka ng supermarket, iiwan mo yung sasakyan mo sa parking lot, di ba? Kumbaga, it's the same thing. Babalikan mo. Kaya, I think laging may risk kahit anong gawin. Yung inconvenience, tanggap ko na yun mga dre, no? Mula nung nag-decide ako na ito yung sasakyan kukunin ko, alam ko na may inconvenience na mangyayari para sa akin, lalo at sinasabi nung iba na, ba't bibili ng sasakyan, wala ka naman charger sa bahay, diba? So naisip ko na po yun na, okay lang, kasi gusto ko yung sasakyan Tsaka, pwede akong bumili ng charger na kung saan pwede kong i-plug sa ordinaryong outlet, kung saan natin pina-plug yung mga charger ng cellphone. May ganun po silang charger. Yun nga lang, matagal yung charging process niya. Pero kung iiwanan mo siya ng 8 hours, di ba? Pag natutulog ka, naka-charge siya. So, kinaumagahan, meron kang sapat na range para pumasok sa trabaho. May nagtanong sa akin na isang kaibigan, sabi niya ganun, bakit Tesla? Anong special sa Tesla? Na nagpaisip sa akin, mga dre, no? Sabi ko, ano ka bang special sa Tesla? Kasi ang point naman na may sasakyan ka is makarating ka from point E to point B. Tumigas from point A to point B. Tapos yung technology, mga dre, kumbaga bonus na lang yan 'di ba? I think yung pinaka-special, nagpa-special sa sasakyan na to is ito yung gusto ko mga dre, no? Kumbaga ito yung pinili ko at ako din yung pinili niya. Sweet, di ba? Ako yung pumili nito. At I think yun yung special doon mga dre, no? Ito yung gusto kong sasakyan at nakuha ko. That's what make this car special. At ang hindi lang special dito, syempre, babayad ka buwan-buwan. So yun mga dre, no? Maraming salamat sa inyo at tingnan natin sa mga susunod na buwan kung tama ba yung naging decision ko, di ba? I think tama naman. Kung wala akong magiging problema sa sasakyan,
magastos. Medyo magastos sa simula, mga Andre, no? Kasi yan, bibili ka ng floor mat, bibili ka ng accessories para mas maging komportable o mas maging nasa panlasa mo yung sasakyan. Pero overall, masaya ako na ito yung pinili kong sasakyan. Wait, we don't have to start the day yet.